Tandaan na simula pa lang ng pagdinig ay talaga namang mainit na ang naging sagutan na sa Senado. Gusto agad malaman ng presidential sister na walang iba kundi si Senator Amy Marcos kung bakit bigla na lang isinuko ng gobyerno ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa banyagang husgado. Depensa naman ni DOJ Boyeng Remulla ay hindi naman daw nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC at tinupad lang daw nito ang obligasyon ng bansa sa Interpol. Sa pagdinig ay inilabas si Senator Amy Marcos ang natanggap ng Pilipinas mula Interpol na isang diffusion notice at hindi ito red notice. Ayon pa sa nasabing senadora ay ang Interpol diffusion ay isang alert sa mga bansang miyembro pero hindi ito automatic na arrest order. Paliwanag naman ng Philippine Center of Transnational Crime ay agad nilang ipinasa sa ahensya na natanggap ng Interpol diffusion dahil may pangangailangan ng agarang aksyon, pero para kay Senator Amy Marcos ay hindi patayan ito para mahantong sa agarang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. March 11, 2025 nang dumating ang dating Pangulo sa bansang Pilipinas mula Hong Kong ay bago pa man makababa sa eroplano ay sinalubong siya ng mga pulis at dinala sa Villamor Air Base. Kita sa isa sa lumabas na footage sa airbase na hinila palayo sa CIDG chief ang kanyang legal team mula sa Pangulo. Sa ginawang Senate hearing ay iginiit ni CIDG Chief General Torre na kailangang puwersay ng kampo ni Duterte para malipad pa agad sa Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Question ni Marcos kung bakit kailangan pang gamitan ng puwersa ang Duterte camp, lalo na ang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Matapos ang paggisa sa PNP or Philippine National Police, inulit ng DOJ na walang kinalaman ng bansang Pilipinas sa galaw ng ICC. Ayon pa kay Remulla, ang batas na sinusunod dito ay ang Republic Act 9851 kaugnay sa International Humanitarian Law ay meron daw jurisdiction ng ICC na arestuhin ang mga individual katulad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ilalim ng batas na ito. Kahit nag-withdraw na ang Pinas sa ICC bilang Estado. Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na talagang walang basihan na pag-aresto dahil wala daw judge or local judge na Pilipino ang nagbasa ng warrant of arrest sa dating Pangulo. Kaya ito ang basihan niya, kaya nasasabi niyang illegal ang pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga dito ay hindi naman nakapagpigil si Senator Cayetano kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang niyang ipinagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan ay kanyang sinabi na talagang unreasonable ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samat-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. Mas marami ang pabor sa kanyang aresto kaysa sa kalaban. Maingay lang yung kanyang mga supporters. Pero ang mga supportive sa action ay mas marami. Oh, talaga? Oh, talaga? Ilan pa? Mabilang niya? Bulag siguro itong si Diwata. Hindi mo ba nakikita na halos iba't ibang lugar ang daming nagsilabasan at ang daming nagpapakita ng suporta kay FPRRD? Di ba? Talagang yung pagmumukha ni Diwata talagang masaya siya sa kanyang ginawa. Ma'am, can you just clarify po? Kasi ito ngayon, napakadami na mga informasyon. Hinahanap si First Lady Lisa Araneta. Di po ba? Siguro nakaabot na sa inyo yan, di ba? Ano ito? Nasaan ho ba ngayon ang unang ginang? Nasa Pilipinas po. Opo. Kasi dito ang claim ng mga, pag binasa mo nga ito, di ba? Napakadami. Bakit daw po, wala bang public, ngayon, mga activities o events ang unang ginang para po para makita ng publiko na nasa Pilipinas and she's doing fine. Actually, Sir Ted, meron po siya naging affair Yung mga time na sinasabi wala siya sa Pilipinas, alam ko po dumalo siya sa Girl Scout. Girl Scouts of the Philippines na affair. So, doon naman po makikita po natin, maitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yun po yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po yun. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabing wala siya sa Pilipinas. Okay, pero as we speak now, the First Lady is in the country. Opo. Okay. Hindi po siya. Natatawa ako sa mukha ni Claire. Yes po, nasa Pilipinas siya.
Okay lang yan. Go, go, go. No? Ipagtanggol mo, pagtakpan mo, hanggang sa kaya mo. Yan naman yung gawain ng PCO. Huli na eh. Tama. Huli na, wag nang lumusot. Tapos na. Tama. The masquerade is over. Mulat na ang mga Pilipino. At Tama. yung Senate hearing is nagpapatunay lamang kung ano ang gagawin ninyo para magsinungaling sa bayan. Tama. Ang problema ko nga lang, diyan sa Senate hearing na yan, ay bakit hindi kayo nagsa-cite in contempt? Tama. Eh, alam nyo nang niloloko kayo. Tama. Bakit pag ordinary citizen, gusto ninyong ikulong kaagad? Tama. I-contempt pag hindi nyo nagustuhan ng sagot. Tama. Pero itong mga taong nasa kapangyarihan ay hindi nyo makontempt. Tama. So nakikita nyo na nabulok ang inyong sistema. Tama. Agree ako. Agree ako sa sinabi ni Sas. Imaginein mo, yung Senate hearing, kitang-kita mo na. Noon na talagang nilulusot nila. Hindi na nagtutugma yung kanilang mga sinabi dati sa ngayon. Kita na eh. Huli mo na eh. Pero wala man lang na cite in contempt. Unfair. Di ba? Kung sa ibang tao yan. Kung sa mga ordinaryong tao yan, papakulong nyo agad. Ipapasite contempt nyo agad. Pero bakit? Dahil DOJ sila? Dahil head sila ng PNP? Dahil malalaki silang tao? Yan ang problema. So Senator Ping, bad timing ho ba itong nangyayari rin po dahil eleksyon? Ito ho ba ay nakikita ninyo makakasama, lalo na po sa administration na kandidato na which you belong to, would this have been better if it happened non-election, non-campaign period? And or do you think naman this is going to be, kumbaga mas makakabuti po para sa administrasyon? Sa mga feedback na natatanggap namin galing sa mga, especially sa mga local officials, especially doon sa party ng Mindanao, sa some parts of the Visayas, Talaga. medyo may epekto daw sa mga administration candidates. May backlash, ika nga. So yun ang natatanggap namin feedback. Hindi pa namin ito nababalidate sa ground. Pero base doon sa mga nakakausap namin, mga governors, mga mayors, lalo na sa mga lugar. At saka yung aming mismong mga local leaders, mga supporters namin. Ang advice nga nila, kung pwede, wag na mag-express ng opinion. Pero alam mo naman, mahirap naman para sa amin. Tulad nila tinatanong niyo ako, alam nga naman, puro no comment na marinig niyo sa amin. Unang-una, hindi naman talaga ako ganun, na hanggang abot ng aking kakayahan, kung kaya ko i-express yung aking opinion, i-express ko. So, yun, meron talaga epekto. Kung yun ang pag-uusapan. Talaga, Ping Lacson, malaking epekto yan. Wrong move, ika nga. Mindanao, Visayas, oh my God. Sobrang daming Duterte solid niyan. Meron pa nga sa Luzon eh. May mga OFW pa, patay. Malaking impact talaga yan. Senator Ping, kalas na. Diba, not good. Lalo na tumatakbo ka pa as senador. Hindi maganda ang ginawa ng admin ngayon. Maling desisyon talaga. Muslim community suffered so much damage during Marcos senior time. Yeah. At ngayon, sa junior, parang gusto niya ring i-shuffle. Diba? Napansin ko kay PBBM, parang gusto niyang hawakan ang Muslim community natin sa Mindanao. Nako. Ang mga kababayan nating Muslim, may sarili yan silang, aside sa paninindigan, may sarili yan silang sistema eh. Diba? Na kailangan nating respetuhin. Diba? Kaya nga nagkaroon ng peace. Lalo na, diba, sa time ni Tatay Digong. Kasi even former President Rodrigo Duterte, hindi niya shinafol, hindi niya pinakialaman, sinuportahan niya lang. At binigay lang ni Tatay Digong ang, diba, para sa mga Muslim brothers and sisters natin. Pero yung mag-a-appoint ka, katulad sa ginawa ni PBBM na parang nag-appoint siya ng, diba, doon sa MILF, iba naman yan, Mr. President. Hayaan mo ang mga Muslim brothers and sisters natin. Nako, mahirap ba yan sila kalaban? Ako, saludo po ako sa mga Muslim brothers and sisters talaga natin. Yung iba lang talaga mararamdaman mo yung tapang. Pero mga mababait yan sila. Huwag mo lang talagang guluhin. Diba? Bigyan mo lang talaga sila ng kung ano yung para sa kanila. Diba? Ibigay talaga sa kanila. Para walang gulo. And sa pagkakaalam ko, our Muslim brothers and sisters are solid. Diba? Kaya hindi mo yan mamanipula, Mr. President. Hindi mo yan sila pwedeng hawakan sa leeg. Lampasan mo muna ang ginawa ni Tatay Digong sa mga kababayan nating Muslim. Pero malabo, ginulo mo eh.
Agoy, eto na, gumagalaw na sila. Representative Gomez, sinampahan ng disqualification case sa COMELEC. Di ba? Kasi we all know, Representative Gomez is one of the supporters of Tatay Digong. Di ba? Si Representative Richard Gomez pa nga nagsabi na one of the best legacy ni Tatay Digong is yung war on drugs. And even siya, di ba, kinikwento pa nga niya na malaking naging impact at pagbabago ang nangyari sa kanyang lugar nung panahon ni Tatay Digong. Talagang naibsan daw yung droga, nag-improve daw, maraming sumurrender. Tapos ngayon, di ba? Ano to? Pag itong COMELEC, kinagat yung disqualification case at pinadisqualify si Representative Gomez, ay alam na. Kasi may nag-file ng disqualification case kay Representative Gomez na nagsispread daw si Representative Gomez o si Richard Gomez about daw sa eleksyon at baka daw may dayaan. Mga lads, kung napapansin nyo sa mga past surveys and even latest surveys, nangangamote na talaga si Senator Amy. Or minsan pa nga sa mga surveys, hindi na siya nakakapasok sa Magic 12. It's really a big impact. Diba? Kasi ang Presidente Marcos, tapos ang kapatid mo na tatakbo as senador, hindi na nakakapasok sa Magic 12. Yan, diba? Kaya pansinin mo si Senator Amy, parang testing water siya eh. Diba? Kumbaga, parang nagpapahiwatig din siya sa mga Duterte supporters eh. Pansinin niyo mga lods. Parang gusto niya talagang makianib sa Duterte supporters eh. Hindi na. Although Senator Amy mabait, no? Sa nakikita natin, since the day one hanggang ngayon, hindi naman niya inabandona ang mga Duterte. I don't think so. Diba? Iba na kasi, no? Pag talagang Marcos, parang, ewan ko, minsan natatatak na sa isipan natin yung pagka-traidor, pagka-manggagamit. Kaya kawawa si Senator Amy. Kasi tayo, mga Duterte supporters, wala na eh. Diba? Tapos, vocally, pinapakita niya naman na sumusuporta siya sa mga Duterte, si Senator Amy. That's why yung mga loyalista din, discouraged din sa kanya. Wala. Ipit talaga ngayon si Senator Amy. Wadyo ko magmahay nga wa ko mo pirma. Yeah. Tungod kay sa dihang pending ang tulo ka impeachment complaints. Katong tulo. Nag-meeting mi sa mga mayor, uban ninyong mayor, si Mayor John, si Governor, ug ako silang gipangutana. Bahin sa impeachment, ug miingon sila, dili sila pabor. Nakadto ko sa Binapor, nakadto ko sa Gupit, sa Santiago, Binapor sa Carmen. Ako kung gikonsulta ang mga tao dito, ingon po sila, dili sila pabor. Yes. Tungod kay ako man ang inyong tingog ngadto sa Kongreso. Bisan pa og di ko muuban sa majority. Ang tingog sa mga akusanon ang akong dalhon. Sana! Hindi ko nabutan. Regardless of the consequence that I will face. Kinikilabutan ako. Di ba? Saludo po, no? Sa lahat ng mga kongresistang hindi pumirma. Sa lahat ng mga kongresistang may paninindigan at may bayag. At sa lahat ng mga kongresista na pinapakinggan muna nila ang saloobin at kagustuhan ng kanilang constituents or mga tao bago sila magdesisyon. Hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigan mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Tama. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema, sabagat ng Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy. Walang maasahan sa inyo. Kaya ka pinapa-abolish na kayo eh. Yan. Ang talas ng mensahe ni Attorney Panelo kay Senator Amy. And actually, tama si Attorney Panelo. Wala ka nang magagawa, Senator Amy.
Kung gusto mo talaga na matulungan si Tatay Digong, tumakbo ka sa Supreme Court. Doon. Pero kaya maghiring-hiring pa kayo, sus. Idadaan nyo na naman sa drama. Wala nang magagawa yan. Wala na si Tatay Digong, kinuha na, kinidnap na. Kaya kahit anong gawin mong hiring-hiring pa dyan, Senator Amy, wala na. Huli na ang lahat.